Isang mapagpalang araw mga mag-aaral. Isang magandang araw, grade 7. Handa na ba kayo sa ating talakayan? Mahusay. Ngunit bago tayo formal na magsimula ng ating talakayan, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at sabayan natin ang panalangin na mailalahad gamit ang We thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we Bago tayo maupo, pakisori po muna ang inyong mga paligid, pakitignan at pakipulot ang mga kalat at pakiayos na rin ang ayos ng inyong mga upuan. Tapos na ba? Kung gayon ay mahusay. Tatanungin ko ang ating kalihim patungkol sa bilang ng lumiban at dumalo sa ating klase. Mayroon bang lumiban? Wala. Kung gayon, magaling. Bago tayo magtungo sa ating bagong paksa na tinaguriang ang unang digmaang pandaigdig, ay magbabalik-aral muna tayo. Sa ating pagbabalik-aral ay gagamit tayo ng website na tinatawag nating Mentimeter. I-scan nyo ang ating QR code na nasa harap at kayo ay dadako sa Mentimeter website. Ngayon, mayroong mga tanong na nandun na natalakay na natin noong nakaraang sesyon. Kapag nasagot ng lahat ng tama, ibig sabihin na natatandaan nyo pa ang ating mga pinag-aralan. Mayroong magpapakita na real-time monitoring ng mga sagot ninyo, kaya makikita natin kung lahat kayo ay nakasagot ng tama. Ating unang tanong, ano ang tawag sa alitan ng dalawang pangkat na nagtutungo minsan sa madugong labanan? Nag-chat sa wanin. Sabi. Ang sagot ninyo ay digmaan. So lahat kayo ay nakakuha ng digmaan. Mayroon pa tayong dalawang tanong. Ngayong nakita naman natin na naaalala nyo pa ang ating mga tinalakay nung nakaraang sesyon, tayo ay magtutungo na sa ating talakayan. Maaari ko pang anyayahan ang isa sa inyo na magbasa sa ating mga layunin. Tama, na ipapakita ang kahalagahan ng mapayapang. Narito naman ang mga lituntunin ng ating sesyon. Una, wastong asal. At ang panghuli, respeto sa guro. So, mayroon tayong aktibidad na inihanda ko. So, ito ay tatawagin nating Map Me, Name Me. So, hahatiin ang klase sa tatlong pangkat. Paki-scan na po ang ating link para sa ating talakaya, para sa ating aktibidad. Okme! Ngayon, ganito ang gagawin ninyo. Maghahanap kayo ng mga bansa, posibleng bansang nadawit sa unang digmaang pandaigdig. Lalagyan nyo ito ng point. Kunwari, ang napili nyong bansa ay ang Sweden. O lalagyan nyo ito ng pinpoint. So, Sweden, Group 1. Unahan kayo sa paglagay ng mga pinpoint. So, dito matutukoy natin. Ang grupo na may pinakamaraming bansang na pangalanan na nadawit talaga sa digmaan ay siyang mabibilang at siyang tatanghaling panalo. Ayos ba ang ating aktibidad, grade 7? Kung tatanungin ko kayo, kung pagtatagpiin natin ang inyong napag-aralan at ang ating pag-aaralan, ano kaya ito? Mahusay. Ngayon, para sa ating talakayan, mayroon akong link dito na magdadako sa inyo sa ating Sotori website. So, ang Sotori website po ay isang website na maganda para sa pagtalakay ng mga timeline.
So inaanyayahan ko kayong lahat na i-scan ang QR code na nasa harap to sapagkat doon tayo tutungo at magdidiskusyon. Narito na ang ating Sutori website. Nakasunod ba ang lahat? Grade 7? Yon, mahusay. So, ang kagandahan dito, kapag nagdi-discuss ako sa particular na slide, pwede kayong mag-iwan ng komento o tanong na kakailanganin nating sagutin sa susunod na pagtatagpo. So, handa na ba ang lahat? Nakasunod ba ang lahat? Yun. Ang kagandahan pa dito, pwede kayong mag-access ng YouTube links, ng mga recordings, ng mga larawan, o ng mga text lang upang higit nating maunawaan ang ating tatalakayin. Ngayon, ako na po ay magprepresenta gamit ang Sutori websites ng unang digmaang. Ang unang digmaang pandaigdig. So, pakibasa po. Mahusay. Ang unang digmaang pandaigdig o para sa unang petsa ng timeline. Narito ang Hunyo 28, 1914. Sa ating larawan, ito ang tinuturing na ugat ng digmaan. Upang maunawaan natin, manonood tayo ng isang YouTube link gamit ang Sutori website. In the head when the Kaiser was in his pomp and glory, and the Hohenzollerns were at their height, I was only Leopold of Austria, and that this should have set the Ang inyo pong napanood ay ang ating historical footage ng pagpaslang kay Archduke Ferdinand. Pagkatapos ng isang buwan, kung makikita ninyo sa larawan, mayroon tayong dyaryo. Austria has chosen war. Sunod na petsa. Anyway, kung gusto nyong i-access o bumalik sa ating mga petsa, nandyan sa gilid ang ating access button. So, ang sunod na petsa ay ang Agosto 1914. So, sa Agosto 1914, dito naganap ang unang laban. So, nagsimula ang pananakay ng Germany sa Belgium at France o sa Schlieffen-Land. O tinatawag natin Schlieffen-Land. So, upang higit ninyong magkaroon ng visualization, makikinig tayo sa isang recording ng mga tangke o ng mga armalite na ginamit noong digmaan na ito, noong labanang ito. So narito ang recording ng isa ng digmaan. Nandiyan na yung April 1917. In early 1917, 17, the United States was still neutral in the great struggle that had been tearing Europe and the Middle East apart. for more than 2 years. Most Americans wanted their country to remain neutral and had Sa petsa ng April 1917 ay ang pagsali ng Amerika sa unang digmaang pandaigdig. So mayroon tayong katanungan dito na maaari niyong sagutin gamit ang inyong Sutori website. Pumayag ba ang karamihan ng Amerikano sa pagsali sa unang digmaang pandaigdig? Sino ang sumagot ng hindi? Yun po ang tamang sagot. So, congratulations. Sunod na petsa, nandiyan ang Nobyembre 11, 1918. So, papanoorin muna natin ang clip. Ich stehe vor Ihnen. In der Ang clip na Hoffnung, dass ito Sie uns ay ang Anwesenheit zum paglagda Anlass ng nehmen, armistice, alle ang feindselige Waffen pagtatapos ng auszusetzen. labanan. Im Namen der Menschlichkeit Ang sumunod na petsa, narito ang Hunyo 28, 1919, kung saan nilagdaan ang Treaty of Versailles. Nandiyan sa larawan ang paglagda sa Treaty of Versailles. Ibig sabihin na natapos na ang giyera. Kaya naman, so kung narinig nyo o naririnig nyo na ang musikang ito, ibig sabihin lang
tapos na ang laban. War is over. So, nakasunod ba ang lahat sa ating talakayan? Kung gayon, nakasunod kayo sa ating talakayan, magkakaroon tayo ng isang laro na susubok kung talagang ngabang may natutunan kayo sa ating talakayan. Bingo, go, go! So para sa ating panuto, pakibasa, mahusay. Ngayon gamit ang QR code na ito, kayo ay magkakaroon ng isang digital bingo card. Tinanong ko, kaninong bansa nagdeklara ng war o gera ang Austria-Hungary noong 1914? Ang sagot ay Serbia. Kaya naman, i-click mo lang, matatanggal na yung Serbia. Ngayon, ang unang bansa ay ang unang bata na makakapag-cross out ng ganitong shape o ganitong pattern ang siyang tatanghaling panalo, ngunit sisigaw siya ng bingo, go, go. Handa na ba? Okay. Pagbati sa ating mga nanalo o pagbati sa ating isang panalo ng Bingo Go Go card. Ngayon, dadako naman tayo sa inyong pagsasanay. So ito ay isang project-based assessment. So kayo po ay gagawa ng tinatawag nating World War Line. Pakibasa ating panuto. Mahusay. Ngayong nabasa na natin ang ating panuto, narito ang QR code na gagamitin natin sa inyong assessment o pagsasanay. So, kayo ay magtutungo sa tinatawag nating Padlet website, kung saan gagawa kayo ng inyong sariling timeline. So, panoorin niyo lamang po ako kung paano gagawa ng timeline. So, magkiklik ka dyan ng isang plus or add, then yung subject mo kung anong petsa naganap. Kunwari sa 1918, maaari kang maglagay ng iba't ibang larawan o imahe na gusto mo. Pwede ring video. So, ito po yung gagawin nyo. So, ipapublish mo lang. Ayun. Nandun na yung date na nangyari noong 1918. So, maliwanag po ba? Maliwanag. Ngayon, gagawa na kayo at ipapasa nyo ito sa ating GC. Yun. Ish. Naipasa nyo na ba? Ngayon, mahusay. Para sa inyong takdang aralin, magkakaroon po kayo ng tinatawag nating ticket of peace para sa ating panuto. Pakibasa. Mahusay. Ang ticket of peace na ito ay gagawin ninyo sa Canva. Kahit anong style po ito. Basta masagot nyo ang tanong, bakit mahalagang isulong ang kapayapaan sa daigdig? Hindi po kayo pwedeng pumasok sa ating susunod na klase kapag wala kayo nito. Hindi naman kailangan print, hindi kailangan desulat, dapat po ay digital. Pwede nyo itong pakita gamit ang inyong cellphone. Naintindihan ba grade 7? Mahusay. Mayroon pa bang ibang katanungan grade 7? Wala na? Kung gayon, ito na ang pagtatapos ng ating talakayan. Laging tatandaan ang pagsusulong ng isang mapayapang daigdig ay tungkulin ng bawat isa, sapagkat tayo ay kapwa-tao na nangangailangan at nag-aasam ng isang maunlad, payapa at hindi madugong kinabukasan. Paalam, grade 7.